senior citizens yung parents mo, you ask them, may dagdag ba? Not because gusto mong kunin, pero para sa kanila. Hindi, ganun pa rin naman. Yep. Oh, tapos every time na merong halimbawa para sa kanila na i-announce ng palasyo, hindi naman nade-deposit dun sa account nila, dun sa pension ATM nila. Wala naman. Walang Yung increase. pero yung palabas mong yun na may ganun silang marireceive, tapos for how many years now? 3 years, wala namang nare-receive, nasan yung pera? Mm. Yun yung tanong, nasan yung pera? Paano ninyo ginastos yung pera para mapalabas na ang recipients senior citizens nga? And Wag- speaking wag na- ano uli yun, sobre, yung kay Gloria Mercado, di ba? Gaano karaming sobre para mapuno mang isang maleta? At bakit ang Gloria Mercado ang kinakailangan bigyan ng reward? Mm. Kasi nga yung audition piece niya, para yurakan si Inday. Buena. Ito, masantos na masantos na kabwasan at si katayon aming kakaaro. Ano yun? Panggalutok to. Ang galatok. Oo. Ang ganda-ganda ni Pampuera dun sa dalawang kasama niya. Yun ang sabi. Naglaro na naman ng galing-galingan. Dami baon ni Pamela. Ganda na epekto ba na kanya? Nang nararamdaman mo? Epekto ba yung yan ng dehydration? Nausog ko raw siya. hindi nga dehydrated watery. Hi, good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakainit na. Napakaalinsangan. Ang alinsangan. Uy, Pam, grabe yung comment sa atin kahapon dun sa yung topic natin dito sa kuryente, sa Meralco. No? Maraming nakarelate. Yes. Maraming nakarelate. Sobrang marami. Alam mo, Marlon, kahapon sa GC din, usapan namin ni Kuyang Ibi yung family feud and yung mga awayan sa mana-mana. Ang dami ding ilan na nag-message sa akin na nakaka-relate sila, Kuya. Bukod doon sa ilang comments na meron tayo during the live and yung comments ngayon na na-uploaded, ang daming issues na ganyan. Of course, mana-mana na yan. Of course, Meralco, no, ewan ko. Hindi ko alam kung paano ito ma-solve dahil kasi hindi pa rin naman bumababa yung presyo ng gasolina Parang nasanay na tayo Hindi na siya hinahype ngayon sa balita, 'di ba? Yung sa gasolina. But then of course, the effect is this. Yung mataas na rin yung presyo, ipinasa pa sa consumers yung mga dapat na hindi sana pinapasa. Bagkus dapat subsidized ng gobyerno. At binabalik talaga yung panawagan, Pam, na bakit mga consumers ang sasalo sa pagkalugi o ninanakaw na kuryente mula sa Meralco. Tama. Hindi ko alam pa paano nila mapaperfect yung subsidy. Tsaka yung VAT. Biro nyo, hindi tayo kumikita dyan sa kumpanya. Hindi natin pagmamayari yan. Okay? Pero yung VAT na charge ng gobyerno sa kanila doon sa binibili nating kuryente, tayo ang may pasanin natin. Pero yung kita nila na bilyon-bilyon, magkano bang kita ng Meralco in 2025? Mga 25, 30 billion ata. Grabe, no? Kita na yun. Pagkalugi nila dahil sa nakaw, tayo magbabayad. Tayo magbabayad. Unfair masyado. Tapos yung let's say yung sa 4-piece, no? Wala namang problema na dapat talagang subsidize sila ng gobyerno. Pero para makita mo na middle class na kubana ang likod sa pagtatrabaho dahil hindi lang naman kuryente ang pinagkakagastusan, makita mo nakarga pa rin pala sa'yo yon bilang isang mamamayan, yung sa 4-piece na yan, di ba? Pati senior citizen funding sa wala ding problema. Pero dapat gobyerno, tapos dapat sapat din na ang gobyerno ang nagpopondo. Kaya ito yung panawagan natin na wag ho kayong magnakaw.
At wala ring problema, Pam, kung yung listahan ng 4Ps ay totoo. Totoo. Yung iba ron, totoo. Yung kalahati ron, hindi. Bulsa na napupunta sa bulsa ng mga politiko yun. Yung Oh, well, pag ang IPIRA law, no, pareho lang din yan sa produktong petrolyo, Marlon at Pam, no? Pag yung mga batas na pinagbabatayan sa kanilang charging, hindi yan na revisit or hindi yan na amend, wala talaga tayong magagawa kasi nasa batas eh. Yun ang lagi kong sinasabi. Kasi ang gobyerno natin kasi, ang mga oligarko at ang mga ruling elites ang nagkokontrol ng polisiya. Kaya gumagawa sila ng mga batas, no, para sa bintahe ng kanilang mga personal at mga negosyo at personal interest. Tingnan mo yung IPIRA law. Isa yan sa dahilan bakit tayo ang may pinakamataas na singil sa kuryente. Yung Oil Deregulation Act. Yan ang dahilan bakit tayo ang may pinakapataas na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Kailangan pa ba nating pagdebatehan yan na dapat na talaga yung resumin yan? Yung dalawang batas na yan? Kailan kaya tayo magkakaroon ng batas na hindi papabor sa mga oligarko? Pag hindi na mga oligarko ang may control sa gobyerno. totoo. Pag yung nakaupo sa gobyerno ay yung nakaranas kung paano yung nakababa ang mga paa sa lupa. 'Di ba? Yung hindi pwedeng dito na pilantropo ka. Nasasabihin mong pilantropo ka. Kaya nga you can afford to be a pilantropo is because you have that much. And you only see what you see, but you do not experience at night kung paano matulog ng walang ilaw, kung paano matulog sa ilalim ng tulay, kung paano matulog ng kumukulo ang sikmura mo dahil hindi ka kumain. Dapat yung ganyan. And we all had it. We had it. Pero anong ginawa nila sa isang PRRD? Di ba? Because he was so loud, tinanggal siya sa mata at isipan ng maraming tao, itinapon sa ibang bansa. Ano yun eh, reward yun eh. Reward to the Americans for supporting Bongbong Marcos, reward to the deep state for supporting Bongbong Marcos, at quid pro quo nyo. I have to remember, meron pa silang frozen vegetables and fruits doon sa labas ng bansa. Ilang bilyong dolyares yun. Yun ang kasama yun sa usapan eh na ipagkano mo si I-defrost. EDCA. may EDCA pa. Base militar. Na nagtatago sa mukha ng EDCA. Pero tingnan mo ngayon yung reward ng isang Gloria Mercado. Yan, sa pa yan. Grabe, no? Pero bago yung reward ni senior citizen doon sa bill ng Meralco. Saan yan pupunta? Sa Commission on National Commission for Senior Citizens. Sino yung bagong nakaupong commissioner doon? Isa si former Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ayan na, no? Nakikita talaga natin na na-reward na yung performance niya sa mga hearings na ginanap. Wala pa tong impeachment na to, budget hearing pa lang. Pumuporma na si Aling Gloria, ha? Umiyak din yan si Aling Gloria. Umiyak din yan doon sa testimonya na. Umiyak din yan. Tulad ni Madriaga. May sabi sa Madriaga, antayin natin anong reward ang makukuha ni Madriaga dahil doon sa testimonya niya sa Committee on Justice against kay BP Sara. Si Rowena Garma, umiyak din si Rowena Garma noon sa Quadcom. Ang matakot na kayo kung ang reward ni Madriaga kalayaan niya. Itatabi ninyo mga anak ninyo, mangingidnap na naman yan. Di ba? At bakit tayo yung Philippine National Police? Sigit lalo yung pamilya. Masakit sa pamilya yung kasi Pam, bago mahuli ang Madriaga o doon sa ginagawang follow-up operation, may isang alagad ng batas ang nasawi dahil sa enkwentro. Lumaban yung grupo ni Madriaga sa kapulisan. Totoo. Bigyan muna natin ng daan si Tito Roel. Sabi ni Tito Roel, good morning from Mandaluyong City. Pakigreet nyo naman ang alma mater namin ni Attorney Vic ng happy 415th founding anniversary. Is this UST po or Savior? Or Claret, no? Baka Claret? Savior ba si? 415 UST yan. UST yan, malamang. 415, no?
Yes, thank you po Tito Ruel. Happy 415th founding anniversary po sa University of Santo Tomas. Mga uste, go uste. Diba? Go, Stan. Ayan. So, balikan natin, no? Na-reward na siya. And there are other players here, no? Do you honestly believe that the best performing actor dyan is so far as I see it is Attorney Melvin Matibag? Sa tingin nyo? Hindi naman siya best performing actor. Si Matibag. For Ano? not necessarily for the impeachment. Or sige, we focus on the impeachment. Well, kahit hindi sa impeachment, yung best performing actor sa tingin ko talaga is Boying Rimulya. Boy, tama, no? Si Because- Matibag, ano lang yan eh, parang extra lang yan. Eto na lang yan eh. Late na pumasok sa eksena eh. Extra lang yan. Totoong lead actor talaga dito is Boying Rimulya. Look at what's happening now. Look at what's happening. From DOJ to Ombudsman, lahat, buong mga pangyayaring ito ngayon, tingnan niyo sinong may hawak dyan. May kumpas dyan. Boying Rimulya yan. And for sending PRRD successfully sa The Hague, no? Yun. It has to do with his term during during his DOJ stint, di ba? Yeah. Tama ka rin naman, Kuya. It all happened because they manipulated the laws, no? Yung mga batas natin. Partida Tama pa ka. yan. Partida Matibag pa sa amin po yung EB. Di ba, nakita naman natin ang itsura ng Boying Rimulya. Na talagang halos bulati na lang ang pipirma, tegi na siya, di ba? Talagang nag-perform pa rin at talagang ginawa niya ang lahat sa kagustuhan ng Malacanang at sirain ang mag-amang Duterte. He survived, no? Kung ako yung ganon na yung I watch myself each day na unti-unti na Alam ko, I touch myself. Diba, if I were Rimulya and I watch myself each day na ganun yung, di ba when he was ashen looking at that time eh. Tapos sobrang payat din niya, bumagsak talaga yung katawan niya. Tapos alam natin na parang iba na, no? Iba na yung nakikita natin. Nilaban talaga niya, well, because that's his own story, no? Dahil yata nag-donate yung anak niya ng dugo or dugo yata gano'n, no? Well, he survived that. But pero ako, kung mabigyan ako ng ganong second chance sa buhay, gagawa na ako ng matino. Pero hindi ko alam bakit niya ginawa. Tapos ngayon nangangarap siya na May pera, Pam. Subukan mo, ordinaryong tao yan. Subukan mo, hindi mo pambili ng Biogesic, wala sila. Pambili ng paracetamol, wala sila. Diba? Kasi may pera. At syempre, iba na rin yung technology ngayon ng medisina. well, again, because may pera siya. Yeah, tama. Tama, may pera siya. But then again, we go back to this reward, no? Gloria Mercado. After trying so hard na, alam mo yung mga envelope na sinasabi niya na-receive niya kay Vice President Sara Duterte? Ayan na, nagbunga na. And how much did she say na yung laman ng envelope? 50K? Sabi niya, 50K. And she was receiving it, she said, quarterly or monthly? Parang monthly ata. So, okay. So, meron kang ganun 50K. Now that you are commissioner for, ano nga yung pwesto niya? Commission on... Senior citizens. Citizen. Commission of Senior Citizens, no? Ano ang magiging contribution niya dyan? Hindi masyadong naririnig tong commission na to. Senior Citizens. Ano Tingnan natin yung mga senior citizens dito. Kontento pa kayo kung paano kayo pangalagaan ng Oo national nga. administration yung mga senior citizens. Ano ba yung ibang commission? Philippine Sports Commission, National Youth Commission, Senior Citizens Commission, Commission on Human Rights. So parang ganun din yung trabaho nila. Urban Climate Change Poor. Commission. Yung meron pa yung PICOP, Ha? yung Urban Poor. Yung kay yung kay Terry Ridon dati. Doon ba si Terry Ridon dati? Oh. Ano nang nagawa? Ano nang mga contribution niyan sa bansa natin? Sa mga senior citizens na lang, kuya, hanggang ngayon naririnig ko yung plus 1,000 sa pension. And syempre senior citizens yung parents mo,
you ask them, may dagdag ba? Not because gusto mong kunin, pero para sa kanila. Hindi, ganun pa rin naman. Yep. Oh, tapos every time na merong halimbawa, para sa kanila, na i-announce ng palasyo, hindi naman nadideposit dun sa account nila, dun sa pension ATM nila. Wala naman. Walang Yung increase. pero yung palabas mong yun na may ganun silang marireceive, tapos for how many years now, 3 years, wala namang nare-receive, nasan yung pera? Mm. Yun yung tanong, nasan yung pera? Paano ninyo ginastos yung pera para mapalabas na ang recipients, senior citizens nga? And Hindi, speaking wag na. ano uli yun, sobre, yung kay Gloria Mercado, di ba? Gaano karaming sobre para mapuno mang isang maleta? At bakit ang Gloria Mercado ang kinakailangan bigyan ng reward? Mm. Kasi nga yung audition piece niya, para yurakan si Inday. Yun. Yun. Kuyang, you were saying, wag na yung sa what? Wag na tayong lumayo pa dito sa pension o sa mga pinapangako ni Bongbong Marcos. Balikan na lang natin yung 2 beses na nag-promote siya ng mga libo-libong mga teacher. Tama. Pag nag-promote ka kasi, no, tataas din yung kanilang salary grade. Dapat. Ang siste, tapos na yung budget for 2026 eh. Mag-a-apply pa sila in 2027 for the salary grade. Hindi naman yan automatic. 'Di ba? You have to go through the process pag na-promote ka at na-elevate ka for a certain salary grade. Ang tanong diyan, no? Sinabi niya yan. Hindi ba mahihirapan ang ating mga guro next year na mag-apply for their promotion? At meron bang pera para sa kanilang salary increase because nagtaas yung kanilang salary grade? Sa madaling sabi, malayo sa katotohanan to, no? Kumpara doon sa ginawa talagang legasiya ni Pierre RD, kung saan talagang tinaas yung sweldo ng mga pulis at iba pa mga uniform personnel. Pati mga pensionado ng mga retired uniform personnel. Ang duda ko dyan, Marlon at Pam, ang mangyayari dyan, promoted ka na nga. Pero ang tinatanggap mo pa rin na sahod, yung current na pay mo. And then later on in the future, kukubra ka ng tinatawag na salary differential. Yung hindi mo na kolekta or hindi mo natanggap. At ang isa pang tanong diyan, is it retroactive? Nung na-promote ka at in-announce ka ng presidente na na-promote na kayo, doon ba mag-umpisa yung promotion ninyo? O you have to go through the process and then you have to get your promotion approved, tsaka mo lang ma-enjoy yung benepisyo mo for another level? You cannot announce something in advance na hindi mo na... There you go. Diba? Dapat na pre-qualify mo na yan. You cannot say na promoted ka. And then you go through the process and say, uy, kulang ka pala ng service ng taon. So, na lang, kung wari na lang, hindi ka pin-promote ni Bongbong, ha? Hindi pwedeng ganun. Tapos ang catch, yung isang Alliance of Concerned Teachers representative sa katauhan ni Tino, ang ingay-ingay pagdating sa kasiraan ni VP Sara. Pero pagpatungkol naman sa para sa mga teachers, baliwala. Wala tayong narinig para sa kanya. Yun nga, nagluluto ng tuni-tuni lahat ng pansit na parang insulto na sa mga guro. Wala tayong naririnig sa mga ACT teachers na yan. Anong parang insulto? Insulto talaga yun. Guro ka nga Guro. Diba? Hindi naman mali yung nagluluto ka ng bandehadong pansit. Walang problema dyan. Lalo kung masarap kang magluto. Diba? Walang problema. Pero yung profiling mo ng teacher, masipag sila dahil nagluluto sila ng pansit, nagtatamtak sila ng mga kurtina sa lamesa. Parang ganun mo ba nakilala ang mga guro? Kaya nga guro, nagtuturo, 'di ba? Isa siyang instrumento para sa edukasyon. Palibhasa to si Bongbong hindi nag-aral eh. Oh, tama. Diba? Palibhasa walang appreciation sa education, walang appreciation sa nagturo sa kanya. Oh, sino bang unang Ilang teacher yung pinangakuan niya? Kuyang Ibi? Lahat ba to?
Dito sa Cebu ata, ilang libo yun. At tapos pumunta doon sa Capiz, I think 2 days ago ata yun, nandun sa Capiz, pinromote din niya ilang libo din yun. Sa bagay, So, ganun asa din. pa tayo. Huwag natin kalimutan yung ibinibida niya, pinagyayabang niya na zero hospital billing. Nangyayari ba ito? Yun. Di ba, anak? Eh, yung ipinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Di ba, wala rin? Eh, yung ibinida niya na hindi magiging merry ang Pasko ng mga malalaking isda na sangkot sa flood control. Di ba, wala rin? Si Chis Escudero nga pala, meron ng precautionary hold departure order. Oo. Yep. Hmm. Okay, if it's precautionary departure hold order, can he still leave No. the country? No na? Final Consider that HDO na yun di ba? HDO na yun eh. Hindi ba siyang umalis? Kasi noon sa batas HDO lang. Pero ang requirement ng HDO dapat meron ng nakasampang kaso sa iyo sa Sandigan Bayan. Now, nakita nila dahil nga yung iba talagang tatakas kahit na nagki-case build up pa, preliminary investigation pa, inamenda nila ngayon yung batas. No, naglabas sila ng panibagong classification ng hold departure order. Ang tawag nila is PHDO, Precautionary Hold Departure Order. Ang requirement nun, if merong ongoing investigation, ang ombudsman or ang sino mang sangay ng gobyerno sa isang opisyal ng gobyerno, pwede yung gamitin, no, na rason para humingi ng hold departure order. Ang tawag doon is a precautionary hold departure order kasi subject to an investigation siya eh. Pag nasampa na yung kaso na yon doon sa Sandigan Bayan, magiging regular hold departure order na yon. Pero it has the same effect. It's actually a hold departure order. Hindi pwede umalis yung merong PHDO. Okay, my question here is, kasi hindi lang si Chis kasama Marlon si Maynard mo. Yeah. Kasama, kasi ito yung Ano nga yung bar ni Maynard? Cork. Cork? Yung wine bar? Cork, sa BGC. Oh, yung Cork. So kasama siya sa makakasuhan because allegedly ang sinasabi Maynard New is the bagman daw of Cheese. Okay, fine. Cheese, Maynard and Martin, sige, case build up. Pero kung humantong tayo sa case build up ng mga to, that means to say dapat nakakulong na rin si Manny Bunuan. Diba? Una kasi siyang pinangalanan na meron siyang maletang natanggap, diba? Sinabi. Oh. Dapat nakakulong na rin somehow yung isang USEC din. Olaybar. May- Na pinangalanan din ni Bernardo. Yes, Jojo yes. Cadiz. Jojo Yes. Cadiz. No, wait. Yung nagsasalaysay sa Blue Ribbon, Yusek Mendoza, Bernardo. Bernardo. Oh. O kaya lang bakit itong mga to nakaligtas? Bakit ang hinabol ngayon yung mga nag-imbestiga? Not that I'm saying that Chis Escudero is innocent. Pero if you get to this point na Chis Escudero ka, at sabihin nating letter J na siya, nasan yung A to I? Pam, si Yusek Bernardo, kinasuhan yan. Okay? Pero, dali-dali nilang pinasok sa Witness Protection Program dahil nagkaoli at nag-restitute. So ngayon, yung testimonya niya doon sa kaso against Bong Revilla, pati yung driver niya na nag-allege daw doon, naglabo-labo na doon kasi ni minsan hindi nila na-justify yung pagtanggap di umano ni Revilla. Whereas yung testimonya ng driver niya, ganun pa rin. Almost Exactly the same where sa Marines. Yung kay Yusek Bernardo, testimony niya pa, dagdag ko lang yung kay Kuya. Testimony niya, siya mismo nagatid ng pera kay Bong Revilla. Tapos, inorroborate ng driver niya na totoo, nagatid siya ng maleta. Pero, doon sa statement ng driver, hindi niya masabi kung ang laman ba ng maleta ay pera. So, nakita nyo paano nakakalikutin yung technicalities nito. And also, exactly where I'm coming from when I'm asking na dapat, bakit hindi sila nakakulong? Bakit sila pinrotektahan? Bakit sila nasa WPP? Bakit si Bunuan labas-pasok sa bansa? Bakit walang hold departure order? Bakit?
That's Kasi where I'm coming impormasyon lang ni from. Bernardo sa mga senador. Walang direktang impormasyon si Bernardo patungo kay Bongbong Marcos. Subukan mo na may detalye yan patungo kay Bongbong Marcos o kay Martin Romualdez. Baka nga sinakal na yan eh. Baka nga may nakatirik ng punyal sa leeg niyan eh. Para tanggalin niya sa listahan niya ang Martin Romualdez at tanggalin niya sa listahan ang Amena Pangandaman at saka ang Bongbong Marcos. At Lucas Bersamin. Huwag kayong gumaganyan ng gumaganyan dahil nang huhuli ng ulo si Matibag. si Matibag. Pag nabanggit nyo ang salitang ULO, nako, baka sabihin niya. Eh bakit ba Matibag? Ano bang masama sa ulo-ulo lang? Baka gusto mong pa-experience sa'yo yan ng tao. Sige, naku Matibag, naku. Ewan ko Kasi sa'yo. Attorney Matibag, kasi minsan kasi dapat ulo-ulo lang eh. Para para safe tayo. But here you are, no, with Melvin Matibag, nabanggit na rin na lang natin, no. Sinagot niya si Ma'am Julie Defensor. At sinabi niya na, 'di ba sabi ni Ma'am Julie, parang kung may problema ka kay Mike, kayong dalawa ang magharap. Huwag niyo akong gamitin at yung anak ko. And then he answered that yesterday sa isang interview. I think it was kay Ted Filon yata yun. Ang sabi niya was parang hindi naman pwedeng gagawa kayo ng kalokohan tapos ngayon aaray kayo. Parang gano'n yung pagkakasabi niya. And then, ang sabi niya doon is, NBI is here to do its mandate na mag-imbestiga, sabi niya. Ang NBI is not a political bureau. Yun ang pagkakasabi niya. Okay, sige. Okay, Yung Melvin. NBI Sige pa. yung NBI hindi political bureau. Okay, sige, punta tayo doon. Pero bakit outsider ang inappoint? Kung hindi kayo political, why were you appointed by, or your being appointed there is influenced by a political name? Let's say Marcos or Lisa. O bakit hindi insider ang inilagay dyan kung hindi political yan? It's a question. Attorney yung Mel- asawa niya politiko, congresswoman. Paano hindi magiging political yung isang ahensya na hindi political yung ahensya, pero Ano ba isang politiko? Melvin. politiko yung namumuno. Ano yan, Marlon? Hindi rin ba isang politiko, Melvin Matibag? Saka kung hindi political to, o sige, no, let up campaign nyo against prostitution, human trafficking. Bakit sinisingle out nyo yung KTV bar sa Pasig? Andyan lang stone throw away sa opisina ng NBI from Makapagal to Baclaran. Ang daming front ng prostitution dyan, katabi mismo ng simbahan ng Baclaran. Bakit hindi nyo masalakay? Yun. Kung hindi political yan. Eh baka naman nagpapadulas. Sa slide. Sa slide. Oo. Magandang tanong yan, Pam. Oh. Si Saldico ba ay nagpadulas dahil mukha siyang madulas, ang dulas-dulas? Sabi na huli. Kagabi, sabi ng DOJ Secretary, wala na raw sa kustudiya. And in fact, parang wala na nga daw sa loob ng Czech Republic. Oo. Okay, may concern ako dyan. It Oh. bothers me na ilan kayong taong nandyan sa Europa ngayon. Di ba? Tapos yung gastos ninyo, yung per diem ninyo, yung airfare ninyo. Kasi alam mo ba Kuyang, sa gobyerno, halimbawa secretary to USEC level, business class. Oh. Business class ka, secretary to USEC level, business class. You can choose to request for a business class, or kung meron kang hiya sa sarili mo, mag-economy ka. Kaya lang. I-downgrade mo. Ikaw na mismo, decision mo. Pero automatic na ang budget sa'yo sa ganyan. Business Kung class. lalo official function, business class. Pero halimbawa, pag nag-economy ka, pwede mo i-convert sa cash yung diferensya yun. Hindi ko alam kung i-convert mong makukuha mo. Ipapasok sa per dime. Hindi ko sure. Yeah, pero may ganun na automatic ang budgeting sa'yo pag halimbawa ang official functions sa ganyan, business class. So, ilan silang nandun? Di ba 3 unggoy silang doon? In-interview ka hapon. Yun, may mga Hindi kasama. lang tatlo yun, may mga kasama yun. Kasamang That's staff. what I'm talking about.
'Di ba? Yung per diem ninyo, yung accommodation ninyo, 'di ba? Yung food ninyo. Tapos ngayon wala na pala eh. Dapat kagabi rin mismo lumipad kayo pabalik dito. Or Tapos hmm, yung the manner by which the Justice Secretary is being cross-examined by reporters, nakakahiya. Justice Secretary ka? Ang galing magtanong ng mga reporters. Tapos ikaw, parang your back is against the wall. And for so many sentences as questions, only to admit na wala na pala doon sa Czech Republic. Nakakahiya talaga. I don't know. Kung ano intelligence fund ng DOJ, Oh. kung ano intelligence fund ng NBI, umalis kayo papatungong SEC, wala kayong impormasyon kung nasan si Saldico. Tapos pagdating doon, sa kanyo sasabihin na wala na pala siya sa Czech Republic. hindi lang Tapos- DOJ representatives na nandyan. We heard, tama ba, meron din DILG? We don't know. Kasi merong law enforcement component yan. And I would even argue na meron din diyang representative ng presidential or Philippine Commission on Transnational Crimes, no? PCTC. Crime. Oo. Kasi they're talking about the red notice ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-approve ng Interpol. At nabasa ko nga, meron daw silang dala-dalang agreement with the Czech Republic dahil wala nga tayong extradition treaty doon. Ang sabi ng Justice Secretary, si Bida, na ayaw daw tanggapin yon ng Czech Republic. Kasi ang gusto ng Czech Republic, treaty, extradition treaty, kumbaga. Hindi lang yung agreement na yon. Tama naman yun you are engaging with the country. Okay lang yung agreement na yan kung cooperation on economy, blah blah blah. Pero yung criminal agreements in terms of criminal prosecution, you need a treaty for that. It should apply to all. Hindi yung specific to someone else lang. So every time na merong Pinoy na magkakasalang who can afford to go there, every time agreement lang ng agreement, tama naman tama naman na treaty. So bakit anong kinakatakot nila? By the time na sila na ang gumamit sa bansang Czech Republic or kung saan, it should not apply to them? Mga ganyan? Pero balikan natin yung pampadulas, Pam, no? Yung sinabi mo kanina. All due respect to the Czech authorities and the Czech nationals and the Czech Republic, no? Meron bang nagpadulas doon? Kaya masigasig na nag-report ang isang Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico? At meron bang pampadulas dahil nakaligtas di umano o nakawala? Nakawala. Ano ba? Nakawala. Nahuli na aresto? Oo. Ano ba? Nahuli o na-aresto? Pero bang pa, Marlon, pagkakaiba? ito ang bigger question and I go back to the theory of Sas Rogando Saso. Totoo ba na buhay pa ang isang Zaldico? Wala tayong picture na nandun siya sa Czech jurisdiction. Kasi, halimbawa, you were caught, na-detain ka ng ilang oras, ipipicture ka talaga dyan. Kasi dapat may record na you were caught, na wala kang travel documents. I-re-record ka ngayon sa immigration ng estado na yun. Ang problema nga, kuya, hindi naman talaga na-aresto eh. Correct. Kaya wala siyang picture. Question, pwede. Diba? Question, inusisa. Inusisa kung ano yung mga dalang dokumento. Pero And then, para let go. huli, hindi. Ang problema, 10,000 voltage na kuryente ang Bongbong Marcos. Tama. Sabihin niya na nahuli na si Saldico. Kaya ngayon, todo sila doon sa inaresto, hindi daw equivalent sa nahuli, no, di ba? Ginagamot nila ngayon yung salitang yan, nahuli at naaresto. Because kuya kasi, when I was in 2012 yata, no? Tama ba? Na ano rin ako sa immigration sa Germany
Because I was ano na to, palabas naman na ng Germany. Papasok walang naging problema eh. Yung palabas, Schengen visa holder ka doon na, di ba? oo. Ang nangyari nung pauwi na sa pabalik dito sa Manila, yung kasama ko na sa office, mas advanced kasi siyang nagpunta doon. I followed, I think 5 days after pa. Kasi doon pa lang yung magiging schedule nung mga seminar na pupuntahan ko. So, para makatipid, 5 days after ako. So, pero nung dapat sabay kaming uuwi. So, ibig sabihin din sa application, mas una siyang nabigyan ng visa. Tama? Kaya lang, yung halimbawa ang uwi namin ngayon, ang visa ko mag-i-expire bukas na. Yung bukas na, pero uuwi na ako. Pero walang issue sa akin. Yung kasamahan ko, since sabay kaming binook pa uwi, na hindi nakita sa opisina na expired na yung Visa niya on the day na pauwi na siya. Ay, di, kahapon. Pero The day expired na before. ngayon. So, syempre, kasama kaming na-hold. Kasama ko napunta kami sa isang office. So, syempre, wala kami naiintindihan and all. Pero wala naman yung ganyan na dapat picturean. Walang ganon. Pero we were also let go because parang parang wala naman to, innocent naman. Kasi pinakita rin naman namin kung ano yung mga schedules ng seminars na pinunta. Certificates na signed ng mga German officials namin doon sa company. Yung mga ganyan. So, walang dapat picture kung ang issue mo lang ganun na paperworks. Walang dapat mugshots or whatever. Pero meron naman yung CCTV footage. Siguro. Pero, tama. Pero kuya, kasi di ba may claim din si Spock Harry Roque na nakakausap nila? Yun na nga eh. Kasi alam mo, especially sa German police at sa Czech Republic, lalong-lalo na sa mga borders nila, meron yung mga body camera. Yung mga immigration authorities, yung mga police nila, because I'm pretty sure may police din yan. Nakasama yung immigration officer doon sa borders. Customs police, no? Immigration police. Nakabody camera yan. Na detalye. Saan ba siya nasita? Saan ba siya nahuli? Saan ba siya na-aresto? At paano nangyari? Di ba? Pero kasi ang hinahanap natin sa mga sa mga pulis na to ng ibang bansa, let's say ng Czech or ng German country, no? Yung ugaling Pinoy na pulis na ilalabas yung mga recordings na ganyan. Baka ganun ang hinahanap natin sa kanila, pero hindi naman ganun ang practice nila. Baka dahil nga nakasanayan natin, no, ililik ko tong footage na to. Kasi ganun yung mga Pinoy pulis natin, di ba? Ililik, ibebenta, di ba? Baka yun ang hinahanap natin na hindi naman sila or hindi nila gawa. Di ba? Nandiyan yung di ba? Nandun ang DOJ secretary. May grupo sila. Alam naman natin lahat at alam din naman siguro sa Czech Republic na high profile case ang kaso ni Saldico. Bakit hanggang ngayon wala silang maibigay na malinaw na detalye kung ano, saan, paano, kailan at bakit? Bakit nakawala? Bakit pinakawalan? Hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Tapos doon sa sinasabi ni Auntie Claire, yung pagkakaiba ng salitang nahuli, nagkakit, na-arrest. Alam mo, dapat tanungin dito yung commission sa wikang Pilipino. Alam niyo ba, meron tayong isang commission din, pinag-uusapan natin kanina yung commission. Meron tayong isang commission na kung tawagin ay commission sa wikang Pilipino at pinamamahalaan ito ng isang chairperson sa katauhan ng isang Attorney Marites Barrios Taran. Maganda, sila ang tanungin, maganda, siya rin ang magpaliwanag, siya ang sumopla doon sa sinasabi nung babaeng palengkera sa Malacanang na iba ang salitang nahuli sa naaresto at nadakip. Yun. Tsaka Marlon, we have to remember, as early as December last year, kansilado na ang passport ni Zaldico. Tama. Okay. Now, pag ikaw may visa, di ba yung visa mo nakadikit yan sa pahina ng iyong passport? Okay. Once your passport is canceled, any other visa attached to that passport is also deemed canceled. Kasi ang batayan para ma-issuean ka ng visa is your passport.
Hmm. Pag invalido na yung passport mo, parang invalido na rin yung visa mo. Kasi Even, you were granted a visa as a citizen of that country. When your passport is canceled, you are no longer a citizen of that country. Wala ka na, stateless nga ang tawag dyan eh, stateless person ka na. Kaya i-deport ka sana. Oh. Ina-allowed yung, kunyari, expired na yung passport mo, pero nandun ang visa mo. Ina-allowed yun na meron kang bagong passport. Kaya nakikita natin yung iba, Dalawa yung passport. o naka-rubber band. Kasi, posible na expired nga yung passport, pero since nandun pa yung visa mo, ang kalakip nun, nakadikit doon, yung latest passport mo. At nangyari sa akin yan. Expired yung Nangyari passport. din sa akin yan, Marlon, no? Nangyari din sa akin yan. Pero expired lang yung passport. Kasi noon kasi, hindi wala pang 5 years eh. 5 years pa lang yun eh. No? Okay? Pero, ang kay Zaldico, canceled passport. Wala siyang valid passport na. Wala siyang expired passport at new passport. Yung pasaporte niya, tulad kay Harry Roque, was canceled already in December. Okay. What you're trying to say here, Kuyang, is may iba ng hawak na dokumento si Zaldico. Yes. Yes. Kasi kung expired na nga siya and he's just living the life where he is, ibig sabihin, he doesn't care about the canceled passport anymore ng pagiging Pinoy niya o kung ano man pang mga visa meron doon. But the mere fact that he can still stay sa Schengen zone is because he's already holding a more powerful document that makes official his stay in the Schengen zone. Yes. And we go back to the golden visa. The golden visa, with only about 500,000 euros, around 25-30 million pesos, no? Na bumili ka ng property, mag-open ka ng negosyo, pwede ka nang ma-issuehan ng golden visa na yan, and it will grant you permanent residency status. Meron ka ng residence card. If you have a residence card, although required pa rin yung passport mo, no? You are practically one step away from being a citizen of that country. True. So meaning to say, you cannot be held for immigration violation because you have a residency card of an EU member country, part of the Schengen system. That is why Zaldico now, in fact, mayroong sinabi kanina sa ABS-CBN na balita na he is roaming around Europe with a Filipino driver at kasama yung anak niya na Michael Cook ata. Miguel Filipino or French driver? Ang sabi ngayon is Filipino daw. Oh, Pinoy na. Nung Pero sinabi Na peace doon. ewan ko kung based doon or kasama niya when he went there. Kasi conflicting yung reports eh. Nung nahuli daw doon sa German border, ang sabi French driver daw. Oh, yun. Baka hanggang doon lang yung French driver or baka yung French driver ang may problema sa dokumento. Baka hindi totoong French yun. Baka immigrant yun at walang anong At siya ang nahuli dahil siya naman ang unang nagbababa ng window when you're di ba? When Kasi you're sabi mo kanina nahuli yung na-flag yung kasama mo pero lahat kayo kasi magkagrupo kayo na-interrogate kayo. Yeah. Oo. So baka parang ganun din ang nangyari kay Zaldico. Iba yung na-flag, siguro yung driver or yung kasama na foreigner, yun ang na-flag, lahat sila in-interrogate and then nung nakita na they were let go. True. Baka nga ganun. Tama, no? Tama. But speaking of Zaldico being a high profile na ganyan, tapos yung living the life freely, no? Tapos hindi biruin mo, head na ng ahensya ang pumunta sa ibang bansa. Hindi pa rin nila mapauwi. That means to say, ganun ka-powerful yung batas na wala silang extradition at yung batas na meron siyang dahilan bakit siya dito naninirahan ngayon. Meron siyang hawak na dokumento. Kaya tama ka nga, Kuya. Hindi nga rin siya sa yung mga series of videos niya na nilabas last year. Hindi nga niya ni-rant yung sa passport niya eh.
'di ba hindi niya ni-rant na wag niyong i-ano. Unlike yung naririnig natin kay Attorney Harry Roque na dinidepensahan niya Hinahabol yung niya. passport niya, hinahabol niya yung passport niya. With Zaldico, hindi ko narinig. Ewan ko sa inyo. Sa Yeah. video niya. Wala Hindi pa. issue sa kanya. Hindi issue sa kanya na kinansela yung kanyang passport. Passport, no? So, ibig sabihin, may hawak nga yung mama. Kaya doon na naninirahan. And meron ako nakita dito, no? Parang sa interview daw ni Spokes Harry Roque sa isang radio station, sinabi niya na sinabi daw ni Zaldico that when, yung storya na yun, when it happened, tulog daw si Zaldico. Mm. So, kung nagkakausap man at may ganung claim si Zaldico na tulog siya, Mm. kinuryente si Marcos ng kung sino. Ay, nakuryente-kuryente yan. High voltage. Sino nga ang loko-lokong nagsabi? At ito Kaya- ito pa Kuya Ibi, Pam, Oo. kung talagang nagkausap man, big sabihin marami na ring hawak na detalye ang isang Spokes Harry Roque. Mm. Yun. Baka mamaya marami na ring kwento ang Zaldico kay Harry Roque Mm. na anytime sasambulat yung mga bombang ganyan na impormasyon. Kaya dahil sa kuryente na yan, Marlon at Pam, yung maugong ang balita na may balasahan na naman sa gabinete. At tinanong mismo ng isang reporter, si Claire Castro, kung papalitan na ba siya. At very confident na sinabi ni Auntie Claire na wala pa akong naririnig na balita na aalisin ako. Putang ina ka, Claire. Sasabihin ba sa'yo na, hoy, may plano kang... Bakit si Clarita Carlos sinabing, anong agenda ng meeting? Tatanggalin ka na, ma'am. Bakit ang Executive Secretary Lucas Bersamin? Oo. Diba? Ang Tinawagan tumawag, lang. ko. When he woke up, wala na siya. Meron ng ibang ES. Layo pa ba kayo? Si Cheloy Garafilla ang nagsabi sa akin, EA niya eh. Oo nga, tama, ayusin ko. Lalayo ka pa ba? Cheloy, di ba? Para naman maging sekretary ka, ganyan ka ganyan kakaduwag na magsabi sa tao sa ilalim mo. Na, Oy, Chelo, yung order ng ombudsman, ilabas mo na ang SALN ng lahat ng mga kongresista, Cheloy, Garafil. Wag lang yung kay Pulong Duterte. Garapal mo. Oo. bakit ba pinoprotektahan niya? O, yun na nga eh. Pre, Oo. mas ngayon. And you can easily make public that of Inday Sara with the backing of with AMLAC. Antindi ng ginawa ninyong violation sa bank secrecy law at sa Anti-Money Laundering Act na yan. Ang tindi ng ginawa niyo violation. Tapos yung SALN ng mga nasasakupan mo dyan sa Kongreso, hindi mo mailabas. Yun. Labas mo. Diba? Diba? Mm. Hindi ka naman nandyan you're not there for nothing. Diba? Secretary Bida, ilabas mo magkano rin ang gastos nyo dyan. Yun. Ang dami may ingay ng mga kongresista. Pinag-iinitan nila yung sweldo ni Senator Bato de la Rosa. Ito talagang waste of money, pagsasayang ng pera. Bakit walang nagsasalita ng mga kongresista? Dahil kaalyado nyo? Uy, pero remember nung si Marcos, yung prime years ng pagta-travel niya, nag-revenge travel yan, di ba? Tapos di ba nagpunta sila sa Switzerland, sa Davos? Tapos di ba nadulas diyan si Jokno pa noon ng DOF eh. Nadulas siya diyan, medala silang chef. Tama. Di ba? Medala silang chef. Personal chef, kuyang. What the fuck? Tapos, alam mo ba, dahil yung kaibigan namin naiwan pa noon na siya pa yung, nandun pa kayo nun, Marlon. Okay. Bago to mag-February, snowy time pa noon kasi nakikita ko yung nila noon na naka-winter sila. Ginamot yun ng kaibigan namin sa media relations, kuya, na wag lumabas sa media. Yung sinabi, yung soundbite ni Diokno na may dala silang personal chef. Yeah. But imagine the life, no? Ano ka? Hari, prinsesa. Di ba may upcoming trip sila sa Japan? Yes. 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 Kailan ba yun? May something, no? May. Or end of Parang may Well, anyway, na-announce na nila na alis nga sila. So, Pero Marlon, ano ba yung naririnig mo na balasan sa mga sources mo? Ikaw naman yung maraming sources. Si Benhart talagang babalik. Dalawa ang pinepeso sa kanya
kung hindi ES, ay Justice Secretary. So, Okay, ang okay. ilalagay So, siya ng aspekto. Oo. So, is that final and confirmed na babalik siya? Or naririnig Babalik, lang? confirm, babalik siya. Tapos si Edwin Lacerda ay nag-a-apply daw. Kung DICT o meron pang isa, basta nag-a-apply si Edwin Lacerda. Doon ako gagawing spokesman. Palit ni Claire si Lacerda. Kasi tinanong din si Claire Cras. Pwede. Ah, di ba? Sorry. Line up na to. Pagka ang spokes mo, binalik mo si Edwin Lacerda na dating spokesman ni Pinoy, talagang yellow na rin ang balik sa yellow ang Malacanang. Tingnan mo ha. Yung problema, ni Edwin yan at sa karanasan at lawyer at kahit papano madiploma siya magsalita, pero ang picture niyan, talagang dilaw na ang palasyo. Kasi nga, sino ba ang pumalit kay Carlito Galvez? Doon sa Office of the Presidential Assistant on the Peace Process. Sarmiento, isang Mel din, no? Na Sarmiento. Na DILG ata din yan sa panahon ni Pinoy ba? Naging chief. Oo. First name ni Secretary Sarmiento? Mel din. Mel, hindi Ernie, sorry. Mahilig to sila sa mga Mel eh. Mel Robles ng PCSO, no? Mel Sarmiento. At mahilig din sila sa mga Eduardo. Eduardo Anyo, Eduardo Orban. Orban ba 'yun or Oban? Yung sa NSA. Tama. Oban. Okay. If that's the case, kung may balasahan, ano ba tayo ngayon? Tuesday? So, dagdag ko lang si Ted Herbosa, ang tagal nang pinag-iitan yung pwesto niya. Kasabay sila ni Prasco sa tourism. So, hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Ted Herbosa. Okay. Okay, sige Pam, sorry. Okay, if we're saying na may ganyang balasahan and Claire denied it yesterday and actually kuya yung sinabi mong confident niyang sinabing wala pa siyang naririnig, may disclaimer siya that she serves at the pleasure of the President. Yeah. Kapag yun kaagad ang ginamit mo na entrada, that means to say, whatever is the decision, tatanggapin mo lang. Yun agad ang sagot niya kahapon eh. So if there is a balasahan issue na ganyan, it is likely to be announced by Thursday or Friday. This week. Because we have to remember, no? Lahat yan sila, nag-tender na yan ng courtesy resignation. Di ba pinasubmit sila ng courtesy resignation? Nandyan pa yan, on the table pa yan. It's just a matter of accepting the resignation. Totoo. And, may history to si Bongbong Marcos Sa tuwing umaalis ng bansa, doon may nangyayari. Doon nagkakaroon ng balasahan. Kung totoo ngang papalitan ng isang babaeng palingkera, saan pupulutin tong aling to? Pag wala na siya sa pwesto. she can ask for a position because hindi biro yung itinaya niyang audition na yan eh. Tingnan mo lang si DOT Secretary Cristina Prasco. Presidential Advisor on Sustainable and blah 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 communities. Pero walang opisina yan, kuya. It's just a title. It's just a title na kagaya nung Papa. Gadon. For poor something. Yung kay yung kay Gadon, poverty alleviation, di ba? Yung poverty alleviation, yung kay Gadon, no? But with Claire, pwede siyang, just to keep her at bay, di ba? Madami na rin alam yan. Kasi USEC siya eh. She can just be lateral transfer lang na the same USEC level. But I don't think that she's gonna get something na back-end siya. She already enjoyed na nasa camera fronting siya. Yung limelight, no? Limelight siya. She will not settle for anything na hindi siya sikat or hindi siya nagsasalita. However, kung matalino siya at natuto siya that people hate you now, 'di ba? Tatanggapin mo na lang na sige, kumukubra ako ng salary grade 30. 'Di ba? Pero sige, dito na lang ako sa tahimik. Sige, PA ako, presidential advisor for something else. Walang opisina and things. Optics ka na lang na nasa tabi ka ng presidente. Diba? Hindi yan. Pagka tinanggal yan. Babalik ba ang Abibalde?
Kuya, pag tinanggal, Pag tinanggal, hindi na yan katabi ni BBM. Ang tingin ko dyan, kukunin yan ng House Prosecutor, yung House Prosecutors on the impeachment, magiging spokesperson for the prosecutor panel doon sa impeachment ni Inday. Ayos, Kasi bagay, di- para lalong magkalat yung prosecutor panel. Oh, Bagay, kasi tingnan mo yung defense team ni Inday, meron ng isang attorney Michael Pua. Ang isang attorney Manscarpio naman, meron ng isang attorney Neil Abayon na spokesperson. So, ang kabila, wala sila kasi si Princess Abante wala na wala na kasi si Martin. and she also didn't give it credence dun sa bagay, hindi naman importante sa kanila yung ganun na dapat yung aura mo will represent the good of the committee. Walang hindi ganun yung kanila. Dapat kung may tuta ay kung may bulldog ang PCO, may bulldog din dapat that was the time of Martin. Pero tama ka, Kuyang, no? Baka nga doon siya bitbitin. Yeah. Pero doon, hindi siya prinsesa. Why? May Louis True. Yeah. There can't be two queens in one palasyo. Pero magiging prosecutor na sila They will be limited to their exposure sa media. They have to assign a spokesperson. Okay, but only within the duration of the impeachment? Impeachment. A spokesperson for the impeachment process but on behalf of the prosecutor. is relevant pa rin siya. But will Claire Castro settle for something na hindi permanent pagdating sa ganyan? Yan na nga Impeachment dyan, may pera dyan, may special ops dyan. May pera dyan. Yes, we all know that. We all know that, but for only a certain number of time na mamamantikaan ng nguso mo. After that, wala ka na. Saan ka na naman? Pero ang mindset niyan, Pam, pag na-convict si VP Sara, parang all-in gamble yan pagka meron mang mangyaring ganyan at she will take the invitation. Sabay ako ng senador, no? Sa bagay, may nag-comment, text in comment, sabi, kayo naman para kayong iba. Pagkatapos ng gamit dyan kay Kleng, tapon na yan. Tama nga naman. Pero pwede pa rin siya i-recycle ng prosecutor doon sa impeachment. Lalong-lalo na example ng recycle? doon sa Senado. Oo. Sino bang example ng mga recycled? Frasco, ni-recycle. Sino pang example? Sila Cheloy Garafil. Garafil, recycle. Si Gadon kasi, he was never appointed. He was only later on rewarded. Because he Nagantayan, bago na pwesto. kept barking di ba? At that time, nag-audition. Nicolas Torre. Recycled to MMDA. Tama, Torre. Yung mga Sino na-recycle. ba? Si Jean Fajardo, nasan na yun? Ewan ko. Nagtitiro na. Sino ba ang huling boss niya? Nagretiro si Pardo? Last year, o baka paretiro pa lang. Kasi Sino rin ang spokesperson ng PNP? Pwesto niya, narinig ko, controller. Controller. Uy, pera yan. Controller yan. Si Remulla din pala recycled. Yeah. Upgrade yung kanya. Upgrade yun. Kasi meron siya sariling kingdom na dun, no? Yeah. Oo. Kasi yung ombudsman is a separate constitutional body. Yes. Oo. So baka mas na-upgrade siya. Pero Mas powerful yan. powerful ay kahapon napanood natin ng isang powerful cutie face, no? Napaka-humble, isang attorney Manasseh Carpio ang lumabas nagpunta ng umaga sa Quezon City Prosecutor's Office, no? At doon you know why he's so humble na nakita ko sa nabasa kong aura niya, Kuya? Because hindi niya in-enjoy yung limelight. 'Di ba? Nag-high lang siya dun sa mga reporters at ang sabi niya, ang sasagot po ng mga tanong is si Attorney Danao. Tapos bigla na siya umalis. Good morning po sa inyo and God bless po. Parang lalaking Inday, no? Na hindi siya nagbabad sa camera,
Pero dapat pagkakataon niyang mamboljak-boljak din doon, di ba? Hindi niya ginawa. Nung hanggang sa umaalis na nga siya, sumisigaw pa ng tanong yung mga reporter sa likod, di ba? But of course, and then, to the point that even his lawyer already asked, anong tanong? Gumanon na nga, di ba? Para hindi na siya habulin. So, is this a powerful move? Ang galing nun, Pam. Kasi pagka siyang ikanal na tanong, tiyak pagpepiestahan ng media. Tapos, pag siya ang may nakanal na sagot, ang tagos nun kay BP Sara. Ang galing nung strategy na yun. It's not a powerful move, Is but, it? It's not? but it's a brilliant legal strategy move. Mm. The lesser you open your mouth, no, the lesser chances that you will commit. Kasi yung aura, no, yung pagiging makinis na kutis, saka Oo. talagang walang stress din ang itsura ng attorney Anong Men's Cup. tawag mo, Marlon? Yung complexion? Ano yun? Schoolboy complexion. Ano? Schoolboy complexion. Putang ina, nung schoolboy ako, hindi ganun yung complexion ko, Marlon. Ha? Bakit? Kutis ano ka? Kutis itlog? Hindi. Ano ako? Century egg? Sabi ni Marlon, itlog eh. Century egg. Kutis ebon. Kailan? Hindi. Ano yun, di ba, kuyang, minessage pa kita. Sabi ko, uy, ang cute pala ni Attorney Manasseh, no? Sabi ko gano'n sa kanya. Ano eh, napaka-humble. Parang lalaking intensara. And I also find it, kind of sweet na he had to also set aside na legal yung ginagawa nila, no? Legal move yan. Okay, eto na lang ha. Eto na lang. Okay na lang. Okay, eto na lang. It's like seeing a husband standing up for a wife. Well, actually, it's not standing up for the wife, no? I have to give credit where credit is due. It's not about Sara standing up for her husband or her husband standing up for Sara. It's Manasseh Carpio standing up for the rights of ordinary Filipinos, including him. Because Kaya nga sinabi ko yung set aside yung legal, yung nakita ko lang na-cute, yun lang naman yung... Hindi mo magalit. Ganun. Sorry na, sige na. Pero tingnan mo lang ha. Marlon, tingnan mo yung demeanor. Tingnan mo yung demeanor ni Sara ha. Tingnan mo yung demeanor ni BP Sara ng isang Manasseh Carpio. Tingnan mo yung demeanor ng isang Zaldico at ni Martin Romualdez at yung mga katawa nila. Doon pa lang makikita mo kung sino yung confident na wala silang kasalanan. Doon pa lang Walang tinatago. walang tinatago. Kasi nga,